FX Pro, tunay na mesh intercom nga ba? This is the unboxing and review of the Fridcon FX Pro intercom. Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, discuss natin ang updated version ng FX Intercom from one of the most popular, budget-friendly intercom suppliers sa market ngayon, ang Fridcon FX Pro. Pero bago natin simulan ng review na to, as per YouTube, almost 90% po ng mga nanonood ng videos natin is hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang gear review at helmets review tulad ng video na to. Available din po ang iba't ibang helmets at iba't ibang moto gear and accessories sa ating online shop. Click nyo lang po yung description sa baba. So, diretso na tayo agad sa price, no? Alam naman natin, ang Fridcon, binibigyan niya talaga tayo ng mga quality intercoms for a budget price, no? Especially dito sa atin sa Pilipinas. At hindi iba ang FX Pro dyan, no? So, nagkakahalaga po ang FX Pro ng 4,500 pesos only para sa isang mesh intercom as per Fridcon. Ito po ang kanilang marketed as mesh intercom para sa halagang 4,500. Napakamura po niya, no? Mababa po yung presyo niyan compared sa ibang mga mesh intercom na available sa market ngayon. Pero, syempre, check natin kung okay talaga yung specs and features ng intercom na to based on its price. Pero bago yan, unbox natin yung ating intercom, no? Ang maganda rin pala sa mga Fridcon intercoms, lagi yan may kasamang freebies. Siyempre, meron niyang kasamang keychain, meron siyang kasamang mga Fridcon stickers, at wala lang tayo dito, no? Pero meron din yung mga kasamang Fridcon shirts. Yan, to represent the brand. So, pagbukas natin, yun agad ang bubungad sa atin, no? Itong ating FX Pro intercom. Maganda yung quality niya, no, te. Set aside muna natin, no? Tingnan natin yung iba pang kasama sa box. Maganda rin yung packaging niya. Secure na secure yung intercom natin. So, meron siyang instruction manual. So, kung paano mo i-operate yung mesh intercom natin, kung paano siya i-connect sa phone, paano siya i-connect sa iba pang mesh intercom, at paano siya i-connect sa iba pang Bluetooth headset, no? Pero nakalagay dito helmet Bluetooth headset. Hindi nakalagay na mesh. So, check natin mamaya. Pero usually kasi, ang true mesh kasi talaga, no? Makakonect siya by just turning on the intercom, no? Tapos ito yung nasa box din niya. Meron siyang accessories box. Syempre, no? So, the basics lang din naman. Meron siya ng mga bracket para sa mga helmets natin. Meron ng mga headset. Meron siyang high-res audio at meron siya ng dalawang mic. Siyempre, isang mic para sa modular or half-face helmets natin, isang mic para naman sa full-face helmets natin. So, ayan, kompleto ang accessories niyan, siyempre, as always. So, balik naman tayo dito sa mismong FX Pro unit. Check muna natin yung mismong design ng FX Pro, no? Sa lahat ng intercom ng Fridcon, actually yung FX series nila yung pinaka nagustuhan ko dahil para sa akin yun yung parang pinaka minimalist, no? Diba? Yan, no? Makikita niya yung mismong look ng intercom, especially dito sa black version. Parang napansin ko, hindi ko lang alam kung may pagkakaiba siya dun sa basic na FX, no? Pero medyo may pagka-premium to, eh. Pero parehas na parehas yung pagkaka-layout ng FX at FX Pro. Meron lang siyang mesh button dito. Yan. Naging mesh button yung nasa gitna. Meron kanyang on button narito pa rin sa likod. Tapos meron siyang plus minus dito sa taas. Dito po pala kinoconnect yung earphones. Then dito mo charge yung iyong intercom. Hindi pala. Ito pala yung kanyang mesh button. Yan, nasa unahan. Tapos ito yung parang main button niya. Pero ito yung power button niya sa gilid. Pag i-connect mo kasi sa Bluetooth dun sa FX na unang version, ito yung pinipindot natin, no? Pero dito meron tayong mesh button. So para sa ilang detailed specs and features ng FX Pro, no? Makikita naman natin yan dito sa box. Meron siyang universal pairing, then meron siyang 250 to 1,000 meters or 1 kilometer distance range, no? Na pwedeng makakonect yung mga naka-mesh intercom. Meron din siyang built-in FM radio, IP67 na waterproof. Siyempre, music sharing and noise cancellation. Just the basic din, and pinagmamalaki, siyempre always, ng Fridcon is yung kanilang high-res audio. Ang pinagkaiba lang talaga nito from FX na version 1, yung and other intercom ng Fridcon is yung kanyang
mesh connection. So ano ba yung mesh connection, no? Usually kasi ang mesh connection is ito yung hindi mo na kailangan ng maraming processes or maraming step by step para mai-connect mo yung isang intercom sa isa pang intercom. So kung parehas kayong naka-mesh intercom, automatic magko-connect na kayo. So ganun yun kadali. Pag naka-open yung mesh connection mo, automatic magko-connect na agad yung mesh to mesh na intercom. Ang claim lang ni Freedcon, ang alam ko, nakaka-connect lang siya sa 8 riders. Ang pagkakaalam kasi natin sa mesh, almost unlimited connections siya, no? So compared sa Sena E30, ito yung entry level ng Sena na meron din siyang mesh connection. So almost unlimited or around 25 riders ang makaka-connect dyan. So napakadami, no? And 25 riders meaning, for example, si rider 1 nasa unahan siya and si 25th rider is na doon sa pinakadulo kahit sabihin mo na 10 or 20 kilometers yung distance nila, no? Or 25, sabihin mo na 25. Basta may tigwa 1 kilometer lang na distance yun, nakakonect si rider 1 kay rider 25. So, ganun kalakas yung mesh intercom. Pero as per Freedcon, meron siyang 8 connections dito. Hindi lang natin sure pala kung yung mesh lang yung makakonect ng 8 doon, no? Pero kung 8 lang yun, medyo, ayun, okay pa rin naman. At least mas mabilis mong ma-connect yung intercom na to sa naka-mesh na rin. So, napakadali nun. Sobrang convenient. Yun talaga yung power ng mesh connection eh. And yun nga, meron siyang chain effect, meaning hindi mo kailangan nasa 1 kilometer range ka. Kung si rider 1 na naka Freedcon FX Pro is nasa unahan, tapos si rider 8 or yung pangwalo sa grupo nyo is mga 8 kilometers yung distance nyo, 8 kilometers, no? Tigwa 1 kilometer distance kayo. Makaka-connect pa rin at makakapag-usap pa rin si rider 1 kay rider 8. So, ganun yung pinaka-idea niya. No? Yun ang advantage ng mesh intercom at mesh connection sa mga intercoms natin. Isang disadvantage is pag naka-open mesh ka kasi, di ba? So, for example, naka-FX Pro ka kayo ni OBR, nag-uusap kayo, no? Tapos habang nagra-ride ka, may nakasalubong ka na naka-FX Pro din, naka-open din yung mesh connection niya, naka-open mesh din siya, magkakarinigan kayo, magkakakonekta kayo. Ayun lang yung restrictions ng mesh system, no? Pero si Sena E30 kasi sa kanyang app, meron siyang tinatawag na channeling. So, pwede mong, kung gusto mo yung channel nyo ni OBR, for example, gusto nyo kayo lang yung nagkakarinigan sa mesh connection nyo, pwede mo siyang ilagay sa channel 1. Hindi makakapasok dun sa mesh connection nyo yung ibang riders na makakasalubong nyo. Parang dito kay FX Pro, wala siyang ganon or wala siyang detail na binigay mismo si Freedcon sa atin. Ko-confirm lang din natin yan, no? Siguro pag ni-ride test na natin to, syempre initial review and unboxing review pa lang natin ng FX Pro, pero ko-confirm natin yan. Pero based sa mga nababasa natin sa internet, based sa mga review or sa mga owner reviews, parang walang ganun eh. Mangyayari nga. Pag naka-mesh kayo, or for example, naka-group ride kayo, naka-FX Pro kayo, 3 kayo, 4 kayo, biglang may dadaan kayo sa naka-FX Pro din, talaga mapapasali siya sa kwentuhan. Talaga makakachismisan nyo. 5 na kayo sa group ride, no? So, yun ang mga advantage and disadvantage ng mesh connection. Sobrang daling kumonek, pati yung hindi nyo kasama sa ride, makaka-connect. Napakalupit. Pero sa presyong 4,500, I think sulit na rin talaga to, no? For a starting point ng pag-intercom mo, especially if medyo maliit lang yung group nyo at gusto nyo mas mabilis yung connections nyo. Yan, FX Pro na meron ng mesh connection, sobrang sulit nito sa Freedcon lineup. Para sa price nga niya na 4,500 lang. Actually, nag-price drop na to eh. Parang introductory price nito is around 5,500 or 5,000. So ngayon, 4,500 na lang po ang FX Pro para sa isang mesh system na intercom. Napakasulit na rin po nito, no? Para sa ganitong price point, nahanap lang naman natin is yung seamless connection, music sharing capabilities, at good quality sounds. As per Freedcon, meron siyang high-res audio. Sulit na to. Pero may mga nabasa tayo na mga user at owner reviews na medyo mahirap yung mesh connection niya while music sharing kay OBR. Pwede naman daw i-connect or magulo lang yung instructions on how to connect or paganahin. Kumbaga yung music sharing while naka-mesh connection ka doon kay OBR mo, or sa iba bang kasama mo sa rides. May workaround naman na suggestions from other users. But again, yung seamless connection and user experience siguro yung medyo disadvantage natin dito, no? Kaya ka nga bumili ng mesh intercom para mas mabilis mong makonect and makapag-music sharing ka rin at the same time, di ba? And the fact that it's marketed as a mesh intercom but limited lang to 8 riders, yun yung sinasabi ko, dun lang tayo may questions, di ba? Kasi supposedly, mesh technology should be almost unlimited connection or at least 20 riders man lang, di ba?
And isa din sa disadvantage nga ng mesh connection ng FX Pro is if may nakasabay ka sa daan na naka-FX Pro mesh din, magkakarinigan talaga kayo. Then magulo din yung music sharing. I-check lang din natin if programmable yung mesh connection niya, same as sa, yun nga, sa Sena E30 na meron siyang channels, kumbaga. I think up to 9 channels or 10 channels yung kayang iset sa Sena E30. Dito, parang wala sa instructions ni FX Pro yun. But at the end of the day, if may budget restrictions tayo, but we want to enjoy the benefits of mesh connection and nice quality intercom, hindi lang sa sounds, pati na rin sa mismong looks at feels ng intercom. Solid choice na rin talaga tong FX Pro ng Freedcon. Hopefully next time test natin to sa actual ride para mas mapakinggan natin yung unang-una yung sound quality niya at kung makakonnect tayo sa other mesh intercoms, no? And check din natin yung capabilities niya to connect to other Bluetooth intercoms. Siguro to other Freedcon Bluetooth intercoms na rin, no? May mga tropa naman tayo na naka-Freedcon na. Again, marami na kasi talaga ang gumagamit po ng Freedcon sa market. For me, kung ako bibili ngayon, ito na rin yung kukunin ko kasi iba rin kasi talaga eh. Medyo iba yung technology ng mesh. Kung may workaround lang doon sa mga disadvantages niya, medyo, kumbaga yung mesh niya, hindi kasing pinis ng mesh ng Sena. Kasi si Sena po talaga ang isa or siya talaga yung nag-originate ng mesh system sa market, sa global market. So kung may mesh intercom man to, medyo nasa baby phase pa. Pero okay lang din. Again, sabi ko nga, di ba, 4,500 pesos for that price na meron ka ng entry-level mesh intercom, sulit na rin yan. Again, maraming salamat po sa pagsama, no? Please, palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang moto, accessories review, helmets review, at gear review tulad ng video na to. Available din po ang iba't ibang moto accessories, helmets, and moto apparel sa ating online shops. Click nyo lang po yung video sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang unboxing ng pinakabagong mesh intercom ng Sena, ang kanilang Sena E30 mesh intercom, click mo lang tong video na to. Yan. Alright.